Halos 70% ng rice retailers ang sumunod sa price cap ni President Marcos. Ayon sa mga negosyante, nakatulong sa kanila ang 15,000 na ayuda ng gobyerno. Nasa sentro ng balita si Clazel Pardilla. Angelique, malaki ang natitipid ng mga consumer na nakakabili ng 41 hanggang 45 pesos na kada kilo ng bigas alinsunod sa price ceiling. Pero hanggang kailan nga ba iiral ang price cap? Kahit durog, pinapatos na ni Aling Beneng ang 41 pesos na regular milled rice. Ito kasi ang pinakamurang bigas sa Kamuning Market at pasok sa budget niya. Basta makain, wag lang yung marumi. Siyempre, kahit paano, binat-binati mo yung pera mo, pagkakasya mo sa isang linggo. Sa price monitoring ng Department of Trade and Industry, bumaba na ng 5 piso ang average price ng regular milled at well-milled rice, halos 3 linggo simula nang ipatupad ang price cap. Ang regular milled dati nasa 47 pesos kada kilo, ngayon 42 pesos na lang. Ang well-milled rice, 50 pesos noon, 45 pesos na lamang ngayon. Ayon sa DTI, 87% ng rice retailer sa bansa ang nakakasunod sa price cap. Yung pong 41 for RMR and 45 for WMR, nakikita po natin na mayroong effectiveness ang monitoring po at ang price cap. We can more or less see the trend po na talagang tumataas ang compliance, and in that regard po, ay masasabi natin pong successful. Nakatulong nila ang pagbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer na naapektuhan ng price ceiling. May lugi pa ng kuwan doon. Kung wala na nga maibigay ng ating group, okay na rin. Yung 15,000 na yan. Malaking bagay na rin sa amin yon. Kaysa wala. Pero hanggang kailan nga ba ipatutupad ang price cap at magtitiis ang mga rice retailer? Sabi ng DTI, nakatakdang magbigay ng rekomendasyon ang ahensya at Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Anong mga factors ang maaaring i-consider in jointly recommending whether or not to lift the EO39 price ceilings? I suppose kasama na po yan kung tumataas yung compliance rate, kung bumababa ang presyo ng dalawang minomonitor nating rice varieties, and necessarily po kung may sumasabay na pagtaas ng supply. Mukhang nakikita po naman natin maraming favorable circumstances that augur well for a recommendation to lift EO39 price ceilings. Angelique, inirekomenda ng Samahang Industriya ng Agrikultura na alisin na ang price cap sa katapusan ng Setyembre. Inaasahan kasi na bababa sa 42 hanggang 44 pesos ang per kilo ng well-milled rice. Mas mura yan kaysa doon sa price cap pagdating ng anihan o peak season. Angelique? Yes, Clazel, may monitoring din ba ang pamahalaan doon sa mga nabigyan ng 15,000 pesos na ayuda, kung sila'y nagpapatuloy na magbenta o baka may mga ilan sa kanila na nagsara na para kumbaga maisubi na yung 15,000 pesos? Ano ang monitoring nila dyan? Angelique, patuloy na nagmamonitor ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga major markets dito sa Metro Manila at pati na rin sa buong bansa. Kanina nga habang pumunta tayo sa palengke at nag-iikot, may nakita tayo na staff ng DA at tinitingnan kung sumusunod talaga sa price cap. Isa kasi, Angelique, sa mga conditionalities para mabigyan ka ng 15,000 pesos na ayuda ay una, may tindahan ka ng bigas. Pangalawa ay kung nagtitinda ka ba talaga ng 41 hanggang 45 pesos na per kilo ng bigas. At ayon sa DTI, nasa 4,500 na mga maliliit na rice retailer, kabilang na yung mga nagtitinda ng bigas sa mga sari-sari store ang nagbibenta ng pasok sa price cap. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.